Sige, magandang hapon po sa inyo lahat. Samahan ko daw po yung bata. Dito lang po ako sa gilid. Diba doon ka sa harap? Backup lang ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon din naman, Pastor. Welcome po sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Ako po si Pastor Owen. Siya po si Sarah, umunting prinsesa. Si Julia. Pwede po ba tayo magsita yung lahat? Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat sa hapon na ito. Pinagsama-sama mo kami, Panginoon. Di man kami magkakakilala personal, pero ikaw yung naging daan o Diyos upang kami magkasama-sama. Dalangin ko, Panginoon, may bless mo kami ngayon. May padala mo sa amin yung mensahe ng buhay na nais mo ipadala sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Sa ipong pinakamataas sa pupurit pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Wala dyan, bakap ako.
sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa, sapat na higit pa. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sa kawalan ng pagpapalamoy, lahing daan di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Sa aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen. Palakpakan naman natin ating Panginoon. Alam niyo po, first time ulit ni Julia ngayon. So palakpakan naman natin si Ate Julia. Kabado pa siya. Sige, maraming salamat. Sige, welcome po muna natin yung mga kasama natin for today. Dito muna tayo sa may bandang kanan. Ayan. Little boy, ano pangalan mo, Brad? Siya si Timo. Ikaw yung nagtatype ng kusa doon sa GC. Hindi, akala ko naupuan ng nanay mo. Yan, welcome naman natin si Kuya Timo. Palakpakan naman natin si Kuya Timo. Of course, si Ate Jennifer. Si Ate, pangilang Sunday mo na? Pangilan? Naduduling na ako, nabibingi. Papalakpakan naman natin si Ate. Ano ulit pangalan ni Ate? Liza. Tanggalin yung L. Iza. Okay. Salamat po, Ate Iza. Then si Nanay, pangilan na ni Nanay?
Pangatlo. Oh, huwag po kayo mag-away. Mahal ang tinapay. Pang-apat, si nanay ay? Ate Ana. Okay, si Ate Ana po. Welcome naman natin muli. Pang-apat na. Namumukhaan ko to, Mami. Ano pangalan mo, ate? Ang hirap. Sky. Okay. Ilan taon na, Ate Sky? 11. Parang 11 lang. Tiga pangulang ka rin. Nagmano ka kanina kay Mrs. Ninang mo ba? Hindi. Ano? Pamangkin. May lahi talaga kayo maganda, na? Welcome, Ate Sky. Welcome naman natin si Ate Sky. Diyan, pwede ka na dyan. Yung camera doon lang nakatapat. Kulang po kami sa tao ngayon. Sige. Nag-welcome pa naman tayo para makita naman natin yung mga kasama. Yung nasa likod, ano pangalan ni Kuya? Alan. Akala ko bro, Alden. Alan. Welcome natin si Kuya Alan. Tapos si ate, second Sunday mo na, di ba? Pumunta ka sa Walter Mart nung nakaraang linggo. Ano? Nabili mo ba yung gusto mo? Ano pa ulit pangalan ni ate? Miley Cyrus. Mikey nga. Welcome na si Ate Mikey. Ate Mikey, pakilala mo yung katabi mo, masama ang tingin sa akin. Kapatid mo, sabi sa, ba't mo binibiro yung kapatid ko? Close ba kayo? Ano pangalan ng kapatid mo, Ate Mikey? Ella. At Ella, friendly ako. Relax ka lang. Tapos yung katabi ni Ate Ella, Janice. Wow, napaka-hinhin mo naman, te. Huwag kang iiyak. Okay ka. Welcome po, Ate Janice. Tiga pangulang po kayo? Turnaot. Yung turnout, yung kakaliwa, diba? Yung pangulang, hindi diretso. Turnout, yung jogging road, diba? Yung nasa likod nating mga bata pa, 3:00 pa lang po na madaling araw, nandito na yan. Si Nanay Vicky, tsaka si Nanay Lily, diba? Sabi ni Nanay Lily, Pastor, naglaba pa ako. Tinan mo, pinakita pa si Jobo sa akin. Pinilit ko matapos, makarating lang ako dito. Diba? Tapos sabi naman ni Nanay Vicky, Pastor, di makagalaw yung kamay ko. Hanggang ngayon, di pa rin makagalaw. Welcome po, Nanay Lily, Nanay Vicky. Palapakan naman natin sila. Ito naman, ito ay mga, ito ay bahagi na po ng ni Pastor Owen. No? Siyempre si Julia, yung anak ni Ate Jennifer. Te, okay ka lang? Basta okay ka lang, ha? Ito pong pamilya na ito, akala ko hindi sila makakarating kasi masama daw pakiramdam. Kaya po mga naka-face mask, no? Unahin natin yung lolang masama pakiramdam. Si Ate Dory, yan, Ate Dory po siya. Yan. Tapos, si Kayla, magaling na ba si Kayla? Di ba magaling na si Kayla? Ayan, si Kayla yung bata na yun na naka-pink. Tapos, si Kuya Luke. Magaling na rin si Kuya Luke, no? Okay, si Kuya Luke. Ayan. Yung naka-bonnet, hindi po yan masamang tao. Hindi po yan, ang tawag doon. Yung lolo ko kasi pag naka-bonnet, mangingisda eh. Di ba malamig kasi. Si Kuya Ariel, welcome naman natin. Yung katabi ni Kuya Ariel, ang magpapakilala si Ate Donna. Hindi ko lalabrad eh. Ha? Jowa mo, ano? Huwag ka magre-react. Noong kanina, nandito ako nakatingin. Tumingin ako sa kaliwa. Sino yun? Nag-second look pa ako. Ikaw pala yan. Si Ate Donna po. Tsaka si Kuya Nico. Kuya Nico. Then kami po, yung team namin, si Kuya Steve, ang aking asawa. Maniwala po kayo sa hindi. Asawa ko po yan. Huwag po kayo mag-iisip ng masama kung siya ay nilason ko ba o ano. Gayuma, hindi ko po ginawa yun. Nagpakasal kami habang natutulog siya, paggising siya, kasal na kami, wala pong ganon. Okay? Yun po yung anak ko na pangalawa, si Kuya Isay.
Si Kuya Michael Owen, yun nandun sa dulo. Itong hindi mapaghiwalay na ta. Si John Eisen, tsaka si Lorraine. Lagi magkadikit. Tatali ko na yung dalawa na yan. Okay. Kami po yung Crossing Frontiers Christian Ministries. Bago pa lamang po kami dito, November 5 po kami nung nagsimula. At ang simba po namin ay alas 3 sana ng hapon, pero nagiging 3:30 po. Depende po sa pagdating niya. Joke lang po. Mga alas 3 po talaga dapat nagsisimula. And then, ilang announcement lang po siguro sa Sunday, Christmas party po. So sana pumunta kayo, lalo na ng mga kabataan na to. Po? Opo, next Sunday po. Halika dito. Next Sunday, Kuya Luke, dapat wala nang sakit, ha? Para mayroon tayong mas masaya. Yung mga kabataan, punta po kayo. Kasi yung mga laro, pag mga hindi na kaya na may edad, kayo na. Pag po yung mga may edad pinasayaw nyo, kailangan magpaabang tayo ng ambulansya dyan sa labas. Para kung ano man ang mangyari, mayroong pong sasalo sa kanila. Papunta dyan sa Gregorio del Pilar Emergency Hospital. Endorse na lang natin kay Ma'am Bel, no? Ma'am Bel, shout out. Ayun, so sa December 24 Sunday po, Christmas party dito sa church natin. So, invited po kayo, mga kabataan, mga nanay, lola. Nasaya tayo, ha? Banatin natin yung rayuma na yan para bumuka naman yung mga kapalad-palad natin. Ano po? So, alas 8 po magsisimula. Magkakaroon muna tayo ng, syempre Sunday yon, opening worship. Then after that, dire-diretso na po, then tanghalian hanggang alas 2 po ng hapon. Then alas 3 po ng hapon, mamaya may meeting tayo. Ate Dory, may meeting tayo mamaya pagkatapos. Yung pamimigay natin na groceries sa alas 3 ng hapon. Yung mga nandito, Christmas party tayo. Yung mga wala dito, na makakakilala nyo na nangangailangan, pwedeng bigyan natin ng groceries. Yun po. Grocery lang po, walang kasamang bahay at lupa. Ano po? Tsaka jacket, no? Okay? Yung listahan, mamaya pag-usapan natin. No? Bukas ko po yung makukuha kay Gob. So hopefully po ay meron tayong listahan tomorrow. Ayoko naman po kasi magkagulo dito. Hindi po maganda yan, yung church tapos magkakagulo. Mag-aaway-aaway pa, magagalit pa sa akin. Pumunta-punta kami dito, wala naman walang makukuha. Huwag po ganun. Ano po? Yun po ay ni-request ko para ipamigay. Hindi ko po siya ni-request para angkinin. Kaya ipamimigay lamang natin siya doon sa mga taong nangangailangan. At wala po akong balak na lutuin po lahat yun. Kung lulutuin ko po yan lalo akong lumaki. No? So, ipamimigay lamang po natin yan sa nangangailangan. Magsisimula ng alas 3 ng hapon. Kung meron po kayong mga kapitbahay na sa tingin nyo po ay may pangangailangan or konti lang naman po yan. Hindi ko po alam kung ano po laman nun pero at least may spaghetti kaysa wala, di ba? Dumating na kami sa buhay namin nung bata kami. Wala kami kahit ano Pero at least kung may makatanggap ng spaghetti pa din. O may pansalad din. Pag nadaan ako sa Pangulang sa Pasko, baka naman. Luto na yon, baka naman. Pwede na, di ba? Opo. So, again po, yung mga kabataan, gusto namin na nandito kayo. Kulang kami sa kabataan. Ate Donna, no? Tapos na tayo sa kabataan, di ba? Lipas na tayo, no? Dati kami nila Ate Donna yung kabataan. Magkasing edad ba tayo? Hindi naman, di ba? So, ngayon po, kailangan namin ng mga kabataan. Sky, turuan mo naman ako. Hina na ko. Hina memory. Si Sky lang na kasi kakaiba yung pangalan Ella. Johnny. Opo, Johnny. Pag hindi pa kita naalala, mamaya iyak ka na, ha? Pag siya nagsasalita, Janice po. Si Timo, yung kusang nagtatype. Ella, Janice po. Tapos si Sky, ayan, natatandaan ko na. Tapos ito, si Ate Julia. Then, okay. So, natatandaan ko na. Sana sa next Sunday, matandaan ko ulit.
Sige po, welcome po muli. Ako po si Pastor Owen. Na po. At ang Crossing Frontiers Christian Ministry po ay hindi po, masasabi ko na hindi kami typical na church katulad ng Katoliko. Pero po, ang nais lang po namin ay simple lamang po, maipaliwanag kung ano ba talaga yung dapat. Maging mabuting tao, mapalapit sa Diyos. Nung time na lumindol sa Sorsogon ba yan? Saan yung lumindol? Sorsogon. Nung lumindol sa Sorsogon, na may mga gumigimik. No? Nung lumilindol, Lord, 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 parang awa mo na, tigil mo na. Pero nung time na yun, nasa gimikan sila. Ang point ko lang, sa panahon ng sakuna, marunong tayong tumawag sa Diyos. Pero sa panahon ng linggo, hindi natin maalala man lang magsimba, di ba? Ang gusto lang namin, ganun lang. Maunawaan natin yung kahalagahan ng pagsisimba. Maunawaan natin yung kahalagahan ng pananalangin. Para lumindol man, alam mo na bagsakan ka man ng bato, alam mo okay ka lang. Kaya mo ba yung Sky? Di ba? Kasi natatakot yung iba sa lindol kasi takot silang mamatay. Kasi alam nila na mayroon silang nagawang pagkakamali. Huwag mo akong tignan ng masama, Ella. Ayan, natatandaan ko na si Ella. Okay, so yun lang po yung gusto namin. Sa mga kabataan, meron kami mga youth jam na tinatawag. Kung meron po kayong talent sa pagkanta, pagtugtog, kumakanta ka, Sky? Ang ulit nito. Ha? Sina? Isa na lang. Alis na ako. Sky, Ella, Janice. Tama. Kumakanta ka, Janice? Oh, ayan. Next Sunday, may kasama ka na. Mahihayin kasi si Julie. Sige po. Before that, no? Bago po tayo magpunta dun sa message natin, pwede po ba magtanong, dun sa mga 3 or 4 Sundays na pumupunta dito, pwede po bang malaman kung kamusta po ang experience nyo dito na pagsama sa amin? Bakit po kayo bumabalik? Naaaliw po ba kayo sa akin dahil nakikita nyo si Jollibee? Pwede po bang malaman kung ano po yung pakiramdam nyo pag nandirito kayo? Sige po, wag po kayo mahiya. Tayo-tayo lang po ito. Wala pong pulis. Sino po gusto magsalita? Ayun. Gusto mo po dito magsalita? Sino po yung pwedeng mag-share? Nakakagaang ng pakiramdam, masaya. Nakakagaang ng pakiramdam, masaya. Ano pa po? Baka merong gusto mag-share. Do not disturb mo yung phone ko, mami. Nasa akin pala. Baka po merong gustong mag-share na sagutin mo na nga ito, nainis ako. Hindi ko alam kung bakit siya tawag ng tawag. Baka naman kasi emergency. Sige lang. Tawagan mo na ng pabalik. Sino pa gusto mag-share? Ikaw, nanay. Kahit diyan ka na lang, huwag ka na dito. Sige na. Nadadagdagan po ang kaalaman namin sa Panginoon. Nadadagdagan po yung kaalaman. Okay. Ano pa po? Ikaw na, ate. Oh. Ikaw, ate. Ikaw, ate Jennifer. Hindi, sige lang. Mag-share ka naman. Ate Jennifer, halika dito.
Halika dito. Halika dito. Kausapin mo nga to. Halika po dito, Ate Jennifer. Mag-share ka naman. Baka naman sabihin nila, binobola ko lang sila. Ate Jennifer. Ate Jennifer, come here. Halika na. Halika dito. Halika dito. Ano yung pakiramdam mo dito sa church na to? Bakit ka bumabalik? Bukod sa si Nanay Lily. Nay. Masaya. Ayan, masasaya yung may edad. Baka naman yung mga bata, masaya din kayo, di ba? Sinabi ko, may edad hindi po matanda. Ano pa, huwag po kayo magagalit sa akin. Sige po. Ay. Sige po. Huwag po kayo mag-alala. Matulin lang naman po yung worship service namin. May awit, tapos message, then prayer na. So after that po ay huwag muna po kayong uuwi. Dadating pa si Jollibee. Hindi kayo naniniwala? Hindi kayo naniniwala na darating si Jollibee? Sino ang nakakilala kay Jollibee? Sige, tayo po ay magsitayo muna. Meron lang tayong babasahin ng mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Juan, Kabanata 3, talatang 16. Ito po yung ating mababasa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Dalain ko, O Diyos, ipadala niyo po sa amin ang nais mong sabihin sa hapon na ito sa pamamagitan ng inyong lingkod. Sa iyong kapurihan, Panginoon, sa iyong pasasalamat, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po aming panalangin. Amen. Kuya mo, clicker ko. Sige po, makakaupo na po kayo. Okay. Ang mensahe natin, ang message natin for today, Mami, okay lang? Sino yan? Alam ko kasi emergency po dahil tumatawag Siyempre, importante pag emergency. Ang message natin for today, ang title nito ay Redemption. No? Redemption. Sino po nakakaintindi yung meaning ng redemption? Nung mga bata pa kami, alam niyo yung may nakukuha sa merong print dun sa likod ng tansan. Ate, ilan taong ka na, ate? Ikaw? Ha? Hindi mo siguro inabutan yan. Ate Donna, ikaw? Natatanda mo pa yung pag mayroon kang binuksan na bote ng Coke, mayroon kang mababasa sa free, di ba? Ilan taong ka na, nanay? Ay, kami, magkaanak kami. Meron kang nakukuhang ganun. Tapos, sabi niya, pag nakatatlo ka nito, halimbawa, pwede mong papalit sa kahit na saang suking tindahan. Ang tawag doon, redemption. Dahil meron kang naipon, no? Meron kang papalit na free para sa iyo. Noon, parang soft drinks o kaya ay something na kapalit ng mga naipon mo nung ikaw ay uminom ng soft drinks. So yung term na nais kong bigyan din dito yung word na kapalit. Kasi nung panahon na
bago pa lang si Jesus dumating sa mundo ito. Di ba alam niyo yung pagmahal na araw, di ba? Inaalala niyo yung paano siya pinako sa krus. But before that, no, nung araw ng Pasko, no, bago pa lang dumating si Jesus dito, yung mga tao nun masama, makasalanan. Kaya nag-decide ang Diyos, nag-decide ang Ama na padala ang kanyang kaisa-isang anak. Para saan? Para yung buhay niya yung maging kapalit dun sa mga taong nagkasala. So ibig sabihin, kung hindi dumating si Jesus, dapat tayo yung nagbayad ng kasalanan na nagawa natin. Pero nang dahil sa buhay ng ating Panginoon, binura niya yung kasalanan upang magkaroon tayo ng pagkakataon na tanggapin ng Diyos sa langit kung tayo ay mamamatay mamayang 4:00 ng hapon. Gusto niyo yan? Titingnan ko lang kung nakikinig. So yung regalo ng kaligtasan na yun, ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo magkaroon ng pagkakataon na makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Ngunit, subalit, datapwat, alam naman natin na magpahanggang sa ngayon ay meron pa rin tayong nagagawang pagkakamali sa ating buhay. Amen? Wala naman siguro dito makakapagsabi na, "Di, Pastor, banal ako. Napakabuti kong nilalang." Napakabuti ko. Wala naman siguro magsasabing ganun, no? No, Ate Jennifer? Wala. Proud na proud siya. Sige nga, sabihin, tanong mo nga sa katabi mo, nagkakasala ka ba? Huwag kang sumagot. Tanungin mo nga yan, Timo. Tanungin mo yung nasa kanan mo, nagkakasala ka ba? Ano sagot? Tanungin niyo naman yung nasa kaliwa mo. Nagkakasala ka ba? Sky. Sabi mo, "Lola, mawalang galang na po. Nagkakasala ka ba?" Magpahanggang sa ngayon, meron pa rin tayong nagagawa na hindi tama sa mata ng ating Panginoon. Kaya ipinapaalala sa atin yung mga ganitong klaseng pagkakataon na kaya may Pasko dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kung bakit may Pasko, kasi gusto ng Diyos na makapiling niya tayo pag tayo nawala na sa mundong ito. Kung bakit may Pasko, di ba minsan pag Pasko lang nagkakaroon ng kapayapaan. No? May kwentong ganyan Minsan may dalawang magkalaban, nagigera sila. Pero napagdesisyon nila na itong Pasko na to, tigil gera muna tayo. Nang dahil sa Pasko, nagkakaroon ng pagbibigayan. Di ba? Maraming meaning yung Pasko, pero ang pinaka-meaning ng Pasko na gusto kong dalhin sa inyo sa araw na ito, kung bakit may Pasko, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Sabihin mo ngayon na nasa kanan mo, sabihin mo kay Kuya Steve, kung bakit may Pasko, sabihin niyo po sa nasa kanan niyo po, ito, halimbawa, ito, nasa kanan po, ito. Naman kung bakit may Pasko, dahil love ka ng Diyos. Siyempre wala ka dyan, sige. Limilingon ka, sige, sabihin mo sa akin. Sabi niya kasi, may nakikita ka bang hindi ko nakikita? Kung bakit may Pasko, dahil love tayo ng Panginoon. Yung iba kasi, kung bakit may Pasko, kasi may sobrang pula, may 500, beka naman, may mga ganun. No, kung bakit may Pasko, kasi love tayo ng Panginoon. Yun yung pinaka-ultimate reason kung bakit may Pasko. Kasi pagkatapos nito, di ba, nabuhay si Jesus. Pagkatapos niyan, yung mga susunod na yan, yung mahal na araw na kung saan
magpapakahirap na siya, aalalahanin natin kung paano siya nagpakahirap, tapos aalalahanin natin kung paano siya ipinako sa krus, kung paano siya namatay, inilibing. Alalahanin natin yon. Lahat ng yon, mula sa kanyang pagsilang hanggang siya'y mamatay sa krus ng dahil sa kanyang pag-ibig. Minsan pinagtatalunan namin ni Mrs. Si Jesus ba ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin? Kung bakit siya namatay sa krus? Sino dito nagsasabi ng opo? Ay, itaas ang kamay. Lahat na nagsasabi na si Jesus ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin, itaas ang kamay. Yan, very good. Kaso hindi. Si Jesus, bago siya nagsakripisyo, nagmahal muna. Bago niya ibinigay yung kanyang buhay, nagmahal muna siya. Huwag nating kalilimutan yung pagmamahal. Minsan, di ba sa exam, pag hindi mo na alam ang sagot, ang sinasagot mo pagmamahal kasi wala namang mali sa pagmamahal. Oh. Honor ka na, alam ko na. Pero, nais kong sabihin sa inyo, lahat ng tao ay merong ginagawang mga bagay na mahirap para sa kanila nang dahil sa pag-ibig. Example, OFW. Di ba, kung meron kang OFW na tatay, pumunta siya ng ibang bansa. Di ba, sakripisyo yun. Yung malayo siya sa pamilya, ginawa ba niya yon ng sakripisyo? Hindi, ginawa niya yon kasi mahal niya yung kanyang mga anak. Gusto niya na mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanyang mga anak, kaya pinili niya na malayo sa kanyang pamilya. Nagmahal muna bago nagsakripisyo. Kasi hindi naman po pwede na nagsakripisyo ka lang ng walang pagmamahal. Hindi po pwede yon. Kung bakit tayong mga nanay napupuyat, lalo na kung may sakit ang ating mga anak o ating mga apo, sakripisyo ba yon? Pagmamahal yon. Inuudyokan ka lang na gawin yung mga bagay sa abot ng makakaya mo dahil sa pagmamahal. Dahil wala namang gumawa ng mga bagay na mahirap gawin nang wala siyang nararamdamang pagmamahal. Amen? Di ba? Nagmahal ka muna bago ka nasaktan. Ang masakit dito, sobra mong minahal. Pero nasaktan ka pa din. Ayan, so redemption, no? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, gusto niya kayong bawiin. Ikaw na nagkasala. Gusto ko niyang bawiin dun sa pagkakasala. Kaya dumating ang ating Panginoon dahil mahal kita, pupunta ako dito sa lupa na to para hanguin ka kasi mahal kita. Diba minsan yung mga magulang pa nagkasunog, sasabihin nung bumbero, wag mo nang iligtas yung anak mo kasi delikado na para sa'yo. Ano gagawin ng magulang? Susuungin pa rin niya yung sunog, maligtas lang yung kanyang anak dahil sa kanyang pagmamahal. Kung hindi niya kaano-ano yun, gagawin ba niya yun? Hindi. Dahil mahal niya yung kanyang anak, isusuong niya yung kanyang sarili ng dahil sa pagmamahal. Tama? Dahil walang mali sa pagmamahal. Okay. Unang punto na nais kong dalhin sa inyo ay ito. God's love for humanity. Pag pinag-usapan ang humanity, ito'y for all. Sa atin lahat. Hindi lamang ito para sa mga taong mabubuti. Ang pagmamahal ng Diyos ay para din sa mga taong hindi mabuti. Lagi ko ang sinasabi ito sa mga nagdaang ko mga sermon, pag umulan, hindi lang naman ng mga mabubuting tao ang nababasa. Nababasa din yung mga masasamang. Hindi lang naman yung mga masasama ang nababasa. Tuloy po kayo, Madonna. Okay lang, di ba? English pa. I'm sorry, I'm late. Mom, may I go out? Una kong punto na nais dalhin sa inyo, God's love for humanity. By default, lahat tayo ay love ng Diyos. Sabihin mo nga, mahal ako ng Panginoon. Totoo.
Mahal tayo ng Panginoon. Minsan, kung ikukumpara mo, no, yung buhay natin, minsan, yung iba nahihirapan unawain. Kumbaga yung mirror ng love ng parents sa kanyang mga anak at yung love ng Diyos sa atin lahat. Pansinin niyo, halos may pagkakatulad yan. Yung pag-ibig ng ating mga magulang sa kanyang anak at pag-ibig ng Diyos sa atin lahat, may pagkakatulad yan. By default, na mahal tayo ng ating Panginoon. Ang nakakalungkot lang at masakit sa katotohanan, hindi lang, minsan late nating nare-realize na sobrang mahal ako ng Diyos pero hindi ko naibabalik yung pag-ibig ng Diyos para sa akin papunta sa Kanya. Di ba pag mahal mo ang isang tao, lahat ginagawa mo para sa Kanya. Amen. Kahit minsan nagmumukha ka ng ewan, may paramdam mo lang yung pag-ibig mo sa Kanya, gagawin mo yun. Ito namang minamahal mo, parang walang pakialam, na nakikita niya na mahal ko siya, pero tila baliwala. Ang masakit pa dito, kakanta pa ng hindi tayo pwede. Yun yung masakit na katotohanan na ibinibigay ng Diyos ang lahat para sa atin. Pero tayo, minsan, yung linggo na lang na magsisimba tayo, hindi pa natin nagagawa. Amen. At tulad nga sinabi ko, laki po akong Katoliko. Yung haharap akong ganyan sa simbahan. Titingin-tingin lang ako, sino ba mga kilala ko dito? Nagtapos na simba. Uwi na ako. Anak, saan ka galing? Nagsimba po. Ilan ang nahulog na bunga ng talisay dun sa mitabing simbahan? Diba? Akala natin, simba na yon. Yung dumaan ka, ganyan-ganyan ka, uy, nagsimba ako, #holy ako. Pero wala naman talaga. Pero ang Diyos ganito magmahal. Simula pa lamang, habang ikaw ay natutulog at wala kang kaalam-alam, habang ikaw ay natutulog, hindi mo alam kung magigising ka pa, nandun ang Diyos nagmamahal para sa'yo. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa paligid mo. Hindi mo alam kung mamumulat mo pa ba ang mata mo. Pero ang Diyos nagmamahal na sa'yo. Binabantayan ka niya upang sa paggising mo okay ka pa din. Ganun siya magmahal. Pero tayo na kanyang mga anak, matutulog na lang. Magpe-pray ba? Hindi. Cellphone muna. Sino ba nag-like sa picture ko kanina? Minsan malimpungatan. Naalala bang mag-pray? Hindi. Naalala bang magpasalamat sa Diyos? Hindi. Pero ang Panginoon, inaalala ka. Ang makakatuwa nga pa nga dito Ngayon, December 17, inaalala ng Diyos kung ano ang para sa'yo sa December 18. Kayo ba? Naalala nyo ba kung anong ang gagawin nyo para sa Diyos sa araw ng bukas? Hindi. Pero kundi dahil sa Diyos, wala ka ng araw ng bukas. Lagot ka. God's love for humanity. This signifies the immense and unconditional love God has for humanity. Ano yung unconditional? Mahal kita, pero teka, kailangan gawin mo muna to. Walang ganon ng Diyos. Diba? Tayong mga tao, puro tayo kondisyon. Minsan yung mga babae, pag nililigawan mo, sige, sasagutin kita sa isang kondisyon. Bigyan mo ko ng iPhone 14 Pro Max fully paid. 1 terabyte. Sige, sasagutin kita sa isang kondisyon. Bili mo ko ng J1. Ano yung J1? Hindi. Diba?
Tayo minsan, mga tao, marami tayong kondisyon bago magmahal. Lord, pagalingin mo lang yung anak ko, magsisilbi ako. Lord, pagalingin mo lang yung anak ko, maglilingkod ako. Lord, palakarin mo lang yung lola ko, maglilingkod ako, magbabalik ako sa iyo, mananalangin ako. Ang dami mong kondisyon. Wala dito si Ate Aileen, hindi ko alam kung online siya ngayon. Pero yung tatay niya, Ate Aileen, with your permission, yung tatay niya na ospital. I think ang bill niya, noong una niyang pinakita sa akin is 49,000. Nag-uusap kami. Hindi niya alam ko anong gagawin ni Ate Aileen. Sabi ko kay Ate Aileen, huwag mo munang tingnan yung numero. Huwag mo munang tingnan yung numero. Mag-pray muna tayo. Because that's how faith works. Huwag mo munang tingnan ng numero. 49, 59, 69, 79, 89,000. Sa mga oras na ito, wala akong ganong kalaking pera para itulong sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, huwag mo munang tignan ang numero. Itaas mo muna sa Diyos yung pananampalataya na meron ka. Nailabas na yung kanyang tatay last 2 days ago. Tanong niyo po kung magkano binayaran niya. Wala. Minsan kasi, yung mga bagay na nakikita ng mga mata natin, ang ginagawa nating kondisyon bago tayo manampalataya sa Kanya. Lord, ito muna bago ko maniwala sa iyo. Lord, gusto ko muna nito bago ko maniwala sa iyo. Lord, kailangan ko muna to bago ko maniwala sa iyo. What if maniwala ka muna? At ang lahat ng bagay na nasa isip mo at nasa puso mo at maramdaman ng Panginoon na kailangan mo yan, naniniwala ako, ibibigay niya yan sa iyo. Amen. Maniwala ka muna. Ang kulang sa atin, yung totoong pananampalataya, kung bakit ka kinakabahan. Kailan ang due date ng Meralco mo, nanay? 20. Wednesday. Malapit na. Di ka ba kinakabahan? Kinakabahan. Pero kung sasabihin ko sa iyo na madami ng 20 na nagdaan sa buhay mo, marami ng due date ang nagdaan sa buhay mo, pinabayaan ka ba ng Diyos? Hinayaan ba niya na mawalan ka ng kuryente? Kung bakit nga may due date ka pa rin hanggang ngayon, kasi may kuryente ka pa rin hanggang ngayon. Kaya kung mangingibabaw lamang sa atin yung pananampalataya without condition, katulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos, unconditional, mararanasan natin, makukuha natin, ibibigay sa atin ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Because we also love or we also express yung pag-ibig natin sa Diyos without condition. Kaya nyo bang magmahal ng walang condition? Kaya? Kaya nyo bang pagkatiwalaan ng Diyos without condition? Panginoon, pagalingin mo lang yung kapatid ko, magsisimba na ako sa Crossing Frontiers. Hindi. Magsimba ka. At kung ano yung pangangailangan mo, hindi to false hope Kasi yung iba, yung false hope, pag nagsimba ka dito, magkakaroon ka ng 2,000 pesos. Hindi ko po ganun dito sa church na ito. Pag nagsimba ka dito sa CFCM, magkakaroon ka ng 5,000 pieces. Hindi po ganun dito. Bibigyan ka ng jacket ni Pastor Owen. Wala ko po akong jacket. Hoodie lang. Sa church na to, we will help you na i-develop yung faith na dapat meron tayo. At pag nakita ng Diyos na totoo yung pananampalataya mo, kung ano yung pangangailangan mo, yun ang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan. Diba, natandaan niyo yung isang babaeng dinudugo? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka na ng mapayapa. Sinabi ba ng Diyos na pinagaling ka na ni Pastor Owen? Hindi. Hindi ko kaya yon. Kaya yon ng Diyos. Ang Diyos ang may kaya kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. So, let us love God without condition. Another thing, yung pag-ibig niya sa atin ay masyadong malawak.
Masyadong malawak, ibig sabihin, hindi kayang sukatin. Minsan tayong mga tao, limitado lang yung pasensya, limitado lang yung pag-ibig, limitado lang yung kaya natin gawin sa isang tao. Halimbawa, ikaw Donna, bibinggo ka na sa akin. Konting-konti na lang. That signifies limit. Di ba? Parang dinidefine mo na yung hanggang saan na lang yung kaya mong ibigay sa kanyang pasensya. Kung ganon ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, wala na tayo dito ngayon. Sasabihin sa'yo, nanay, ikaw, ilan taon ka nanay? Ikaw, 60 years old ka na. Paulit-ulit mo itong ginagawa. Punong-puno na ako sa'yo. Tatapusin na kita. Di ba? Kung ang Diyos ay limitado sa kanyang pagpapatawad at pagmamahal para sa atin, wala na tayo dito ngayon. At pag sinabi niya sa atin, ikaw Julia, hanggang 10 beses ka nang magkakasala, nakakasyam ka na. At alam ko na yung pang-10 gagawin mo mamaya. Di ba? But ang pag-ibig ng Diyos ay profound, malawak, unmeasurable. Hindi kayang sukatin, pero hindi dapat abusuhin. Minsan ganun tayo mahal naman ako ng Lord Kaya sige lang, gagawin ko lang doon ang gagawin. Total, patatawarin naman niya ako What if, kagagawa mong ganyan, mamatay ka? Meron ka ba bang chance para magsisi? Sino sisisihin mo? Sarili mo lang. Pastor, kasi nag-iisip pa ako kung kailan ako magbabago Huwag mo nang isipin. Kung wala ka namang isipin mo yan. Sino yan? Sino yung sabi na? Sino yan? Sabi ng isang rapper, huwag mo nang isipin, magdalawang isip. Kung wala ka namang isipin mo yan. Sino yan, Brad? Mukhang rapper to Diba? Minsan, nag-iisip tayo, nagbibigay tayo ng deadline kung kailan tayo magbabago. Dahil iniisip natin na bata pa tayo, pero hindi mo alam kung kailan ka talaga mawawala sa mundong ito. Kahit 11 years old ka pa lang, malay mo, 14. Joke lang yan. So yung pag-ibig ng Diyos ay malawak. Pero hindi natin dapat abusuhin ang pag-ibig ito ng Panginoon. Habang may panahon pa, habang narinig mo to, kung narinig mo to, kung narinig mo to, kung narinig mo to, paulit-ulit kong sinasabi ko, narinig mo to, na dapat kang magbago, pagpapabukas mo pa ba? O pwede naman din ngayon, pre. Diba, tol? Ano plano sa Pasko? Toma tayo, Brad. Ha? Magtatago. Ang sarap kaya ng Red Horse Mill, 1 liter. Paano, Brad? Pangalawang punto na nais kong dalhin sa inyo, the sacrifice of His Son. Kanina, di ba, yung love? Ngayon, bigyan naman natin ng diin, yung sakripisyo ng kanyang anak. Meron ba dito na magsasakripisyo ng kanyang anak para sa buhay ng ibang tao? Pwede bang kunin si Kayla para sa kasalanan ni Nanay Vicky? Papayag ka? Okay. Pwede bang sakaling ko si Julia para sa kasalanan ni Sky? Hindi ka papayag. Anak mo yan Di ba? Hindi rin ako papayag na may mananakit sa anak ko. Para lang bayaran yung kasalanan ng iba. Pero yung Ama, yung God the Father, hinayaan niyang mamatay sa krus yung kanyang anak para sa kasalanan mo, at lalong-lalo na sa iyo. Tayong lahat, hindi naman si Jesus ang gumawa ng pagkakamali, pero siya ang nagbayad. Ganon ang pag-ibig ng Ama para sa atin.
Kaya kung bakit ko siya pinagpaulit-ulit, hindi para konsensyahin ko kayo. Para matagpuan nyo yung sarili nyo na ginawa na nga yun ng Father. Ginawa na nga yun ni Jesus. Bakit paulit-ulit ko pa rin ginagawa yung mga bagay na hindi naman tama sa kanyang paningin? Kung paulit-ulit ka na, may problema ka na. Diba? Yung madapa ka, halimbawa, may lubak dyan. Nadapa ka. Pak, hindi mo kasalanan yun. Nadapa ka eh. Umulit ka pa ulit. Nadapa ka sa same point na yun ang tawag sa'yo. Diba? Diba? Nadapa ka sa same na bato na yon. Sa 2 beses, minsan tinatatlo mo pa. Ano tawag sa'yo? Talaga, doon ko pati mo yun. Tanga. Diba? Pero tayo, paulit-ulit din tayong gumagawa ng pagkakasala. Ay, mali yung nagawa ko kahapon. Ay, shucks, ginawa ko pa rin ngayon. Ano tawag sa'yo? Ha? Diba? Kaya magpatawad ng Diyos. Pero alam ng Diyos kung binobola mo na lang siya. Panginoon, promise, patawarin mo lang ako sa kasalanan ko, hindi ko na uulitin. Pinatawad ka. Kinabukasan, Panginoon, last na to. Patawarin mo lang po ulit ako, hindi ko na po uulitin. Pinatawad ka. Tapos kinabukasan, Panginoon, hindi. Teka muna, nagkakautuan tayo dito. Di ba? Pag ba ang magulang mo, Mami, may project ako, 500 pesos. Kinabukasan, Mami, kulang pa yung project ko, 500 pesos ulit. Ano ba yung project mo, anak? Samsung. So pag binalikan natin, yung binasa natin kanina, yung magnitude of God's sacrifice, ay nung dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang isa-isa niyang anak upang tayo yung magkasala, upang tayo na nagkasala ay magkaroon ng pagkakataon na mapunta sa kanyang kaharian. Maliwanag po yan na ipinapaliwanag ko kanina. His willingness to offer His own Son for the salvation of humanity underscores the depth of His love and the extent of His sacrifice. Yung willingness, pagpapaubaya. Alam mo yon? Habang yung ama ay nasa kanyang kaharian, tinitignan niya yung kanyang anak. Sinasaktan, hinahagupit, pinapalo, nagbuhat ng mabigat na krus, dinuduroan, sinisigawan. Ako yung ama. Nakaya kong gawin, nakaya kong tignan yung aking anak na nangyayari yun sa kanya. Hindi ko kayang gawin yun. Pero ginawa yun ng Father para sa atin upang yung kasalanan na ginawa mo, at lalong luka na, ay mabura ng dahil sa kanyang pag-ibig. Amen? Uulit ka pa ba? Sabi mo yan. Magkano-ano kaya? Ayaw mo aminin? Hindi ka proud? Magkaano-ano kayo? Ikaw ba tinatanong ko? Parang naghahanap ka rin ah. So, yun. Yung last point na dito na po ako magtatapos, the promise of eternal life. Okay. Yung una, pag-ibig, sumunod sacrifice. Pagkatapos nun, yung promise of eternal life. Bakit promise? Kasi di ba kanina, sabi ko, ibinigay, regalo ng kaligtasan. Nang dahil sa kanyang buhay, siya'y namatay sa krus, tapos ibinigay niya sa atin yung regalo ng kaligtasan. Yung promise ng eternal life ay mapapupunta lamang sa atin kung yung regalo na yon ay inalagaan mo. Tanong, Sky, anong regalo sa'yo na hanggang ngayon ay nasa iyo pa? Mula sa isang kaibigan, o sa nanay mo, o sa tatay mo. Meron pa ba? Huwag kang himatayin. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Mapupunta lamang sa inyo yung promise ng eternal life
kung inaalagaan nyo yung gift of salvation mula sa ating Panginoon. Paano natin naalagaan yun? Babalik tayo. Bakit ba pumunta si Jesus sa lupa? Para tubusin ang ating mga kasalanan. Nung kanyang tinubos, binigyan kanya ng regalo ng kaligtasan. Dahil umaasa ang Diyos na kung tatanggapin mo ito at yayakapin mo ito, patuloy mong aalalahanin sa isip mo na yung kasalanan mo at lalong-lalo na yung kasalanan mo ay binura ng Diyos nang dahil sa kanyang pag-ibig, nang dahil sa kanyang pagsasakripisyo para sa iyo. Pag naalala mo to, pipiliin mong hindi gawin yung mga bagay upang magkasala ulit at mabasag yung regalo ng kaligtasan na meron ka. Gets mo? Yung regalo ng kaligtasan na yun dapat alagaan. Dapat ingatan. Sa ano? Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Mundi man niya. Siyempre, pagpapaalala sa iyo na ito ibinigay sa akin ng Diyos para ipaalala sa iyo na dapat hindi mo na siya gawin. Ito rin yung magpapaalala sa iyo na kung gawin mo pa rin siya ulit, ipapaalala din sa iyo na meron kang pwedeng balikang Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi kanya susumbatan. Hindi kanya susumbatan na ibinigay ko na nga sa iyo ang buhay ko, ba't inuulit mo pa? Namatay na nga ako sa krus, bakit inuulit mo pa? Hindi kanya susumbatan. Ipapaalala niya lang sa iyo, anak, bakit may Pasko? Bakit ako namatay sa krus? Nang dahil sa pag-ibig ko sa inyong lahat na nandirito. Kaya please lang, i-consider mo naman yung love ko para sa iyo. Huwag mo naman sanang mahalin mo lang ang sarili mo at ang sarili mo lang ang masusunod. TikTok, TikTok, TikTok. Boom. So may promise na eternal life. So, paano daw natin yan? Alagaan natin. This is the promise of eternal life to those who believe in Jesus Christ. Naniniwala ba kayo kay Jesus? Siyempre po, pastor. Si Jesus, classmate ko yan elementary. Jesus de la Cruz. Kung naniniwala kayo kay Jesus, maniniwala din kayo sa lahat ng kanyang ginawa. Maniniwala din kayo sa dakilang pag-ibig sa atin. At maniniwala din kayo na yung binigay niya sa ating regalo ng kaligtasan, dapat natin itong alagaan. Diba kung naniniwala kayo sa isang tao, nandun yung respeto. Kung naniniwala kayo dun sa isang tao, nandun yung pagmamahal. Diba? Explain. Tumayo ko yung dalawang magjowa. Tayo. Ikaw lalaki. Tinatanggap mo Yeah, sample lang. Sige, tayo. Dito kayo sa harapan. Mga ninong at ninang. Nung siya'y naligaw sa'yo, naligaw ba siya? Okay. Nung siya'y naligaw sa'yo, ilang buwan? Okay, sabihin na natin 1 week. Kung bakit mo siya sinagot, kasi mabait siya, tapos mahal mo. Okay, ngayon, bro. Ang pangalan mo ulit, bro? Alan, di ba? Alan, ngayong sinagot ka niya, ba't ba yung konting niya? Sige, diretso mo lang. Dear Papa Dudot, naranasan mo na ba na maligawan ng isang linggo tapos ay sasagutin mo na? Ito ang buhay pag-ibig ni Mikey dito sa Barangay Love Stories.
Number 1. Nung sinagot ka niya, Brad, naghahanap ka pa ba ng iba? Yun na. Siyempre, nandun yung respeto. Dahil binigay niya sa iyo yung pagmamahal. Nung niligawan mo siya ng 1 linggo, ang tagal no? So, nandun yung respeto, nandun yung tiwala, dahil ibinigay sa iyo yung pagmamahal. Ngayon, ano plano mo? Uy! O yun. So, dapat may plano. Habang ikaw, Alan, boyfriend ka niya, gagawin mo yung lahat ng bagay na okay sa kanya. Magpapakabuti kang tao, ipapakita mo sa kanya na karapat-dapat ka sa kanya, hanggang sa kung mag-o-offer ka sa kanya na mag-asawa kayo, papayag siya. Yung mga bagay na ayaw niya, like yung pag-inom, kung ano-ano man, pagsusugal, pagbebenta ng kidney. Yung mga bagay na yun, hindi mo gagawin. Kasi alam mo na kung gagawin mo yun, yun ay hindi tama. Tama? Ganon din tayo. Pwede na kayo maupo. Ganon din tayo, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Nang dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Bilang respeto, gagawin mo yung mga bagay na hindi niya gusto? Gagawin mo ba yung mga bagay na magpapasakit sa kanya? Ikaw, Alan, gagawin mo ba yung mga bagay na makapasasakit sa damdamin ng jowa mo ito na niligawan mo ng 1 linggo? Hindi, di ba? Ang gagawin mo, yung mga bagay na magiging masaya siya, magpapakabuti kang tao, magiging responsible kang tao, mag-iisip ka ng mga mabuting bagay para sa kinabukasan yung dalawa. Hindi parang Catherine Bernardo at Daniel Padilla, Kim Chiu at Siam Lim, Nora and Tirso. Para makarelate yung iba. Diba? Ganon din tayo, mga kapatid. Merong promise ng eternal life para sa atin kung naniniwala tayo kay Jesus. At kung naniniwala tayo kay Jesus sa lahat ng kanyang mga ginawa, gawin din natin yung mga bagay na magpapasaya sa ating Panginoon. Yung mga bagay na hindi niya gusto, hindi natin yung gagawin. Katulad ng pag-ibig mo sa Kanya at ng pag-ibig mo sa Kanya. Ayaw niya na umiinom, iinom ka ba? Siyempre hindi. Konti lang. Di ba? Ikaw, Donna, gusto mo bang patayuin din kita? Naintindihan niyo po ako? Naintindihan niyo po ako, di ba? So, okay. Naintindihan niyo naman pala ako. Last na po. It is a testament to the hope and redemption offered through faith. No? Yun daw ating tayo daw ay mariredeem ng Panginoon kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa Kanya. Kaalinsabay ng pananampalataya yung pagsunod sa Diyos. So, maunawaan natin dito, mga kapatid, yung mga key points na gusto kong dalhin. Una, yung love. Yung love ng Diyos para sa atin. Next, yung sacrifice niya. Nang dahil sa kanyang pag-ibig, nagsakripisyo siya ng kanyang buhay para sa atin. Okay? Third, maniwala tayo kay Jesus. At kung tayo maniniwala sa Kanya, gagawin natin yung mga bagay na inaasahan sa atin ng Diyos na magiging mabuti at masaya ang ating Panginoon. And lastly, yung faith. Manampalataya tayo sa Kanya. Nang sa ganon, sa mga pagkakataon na magdidesisyon ka, Sky, between good and bad, knowing the love of God, knowing His sacrifice, knowing Jesus Christ, and having faith in Him, gagawin mo ba yung bad? Yes, yung good. Amen? Pipiliin mo yung, kala ko yung bad pa din. Okay, so maliwanag po yan, mga kapatid. So lastly, mga kapatid, no? Sana maliwanag sa atin yan kung bakit may Pasko,
para alalahanin natin yung kanyang dakilang pag-ibig, yung kanyang dakilang sakripisyo, at si Jesus na mismong gumawa nito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Burahin natin sa isipan natin kung bakit may Pasko ay dahil may 1,000, 500, 200, o 50 pesos, o 20 na matatanggap tayo. More than that, God can bless us more if we will believe in Him. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo manalangin. Ito yung prayer time ng Crossing Frontiers Christian Ministries. After the message, di ba may na-realize tayo? May na-realize po ba kayo? May naintindihan po ba kayo? So after the message, merong ipinaisip sa atin ng Panginoon. May ipina-realize sa atin ng ating Panginoon. And this is the right time for us to decide. So, ang desisyon na gagawin natin ay simple lamang. Today ba, magde-decide ka na to follow Jesus sa buhay mo, knowing na minahal ka niya, knowing na ibinigay niya yung kanyang buhay nang dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, knowing Him na kaya kanyang iligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Can you decide? Sa tingin mo, kaya mo magdesisyon today na starting today, gagawin mo na yung mas mabuti sa buhay mo. Sa tingin mo, kaya mo mag-decide today? Kung hindi, wala ka ng pag-asa. Dahil sobrang dami ko nang ginawa o sinabi sa inyo at sa tingin nyo, baliwala lahat yon. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung mauulit pa yung pagkakataon na ito na may isang tao magpapaliwanag sa inyo kung gaano kahalaga ang ginawa ng Diyos para sa atin. And this is the right time for you to decide. Decide to follow Jesus this time. Magdesisyon na sundan ang Diyos sa buhay mo ngayon. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo kami nananampalataya, nagtitiwala. Sa araw nito, Panginoon, ang dami mong ipinakita sa amin katotohanan patungkol sa iyong pagmamahal. Ang dami mong ipinaalala sa amin na tila baliwala lang sa amin sa mga nagdaang panahon. Sa araw na ito, O Diyos, patuloy mong hipuin ang aming mga puso at isipan at ipaunawa, Panginoon, ang kahalagahan mo sa aming mga buhay. At Panginoon, sa aming imbitasyon sa hapon na ito, dalayan ko, Ikaw ang kumuusap sa iyong mga anak upang magdesisyon na ikaw ay sundin o sumunod sa iyo, Panginoon. Sa lahat na nagnanais na sumunod sa Diyos sa araw na ito, nais ko sana kayong ipanalangin at imbitahan dito sa harapan.
Kasi kailangan mong magdesisyon. Isipin mo na lamang, pag dumating ang pagkakataon sa iyong buhay at meron na sa iyong nangyaring masama at ikaw ay nabubuhay pa rin sa kasamaan, hindi kaya ng ating Panginoon ibigay sa atin ang assurance na tayo'y kanyang mga kapiling sa kanyang kaharian. So I am inviting everyone to come forward for Jesus. Amen. Dito lang po, harap ko po sa akin na. Yan po. Hallelujah. Walang dapat ikahiya. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Kung magde-decide ka na tumulad din sa mga tao na nasa iyong harapan, wala namang masama. God is calling you right now. Come forward. Kung hindi ka magdedesisyon, kailan pa? Kailan pa? Iniisip mo ba na mabuti kang tao kung bakit wala ka ngayon dito sa harapan? O hindi ka pa decided na baguhin ang iyong sarili dahil nag-i-enjoy ka pa na gumawa ng pagkakamali sa iyong buhay. But if you want to surrender your life to God today, I am inviting you to please come forward. And I will pray for you. I will pray for you. Come. Come. Aming Panginoon, nasa iyong harapan sa hapon na ito ang iyong mga anak na nais gawin ang sumunod sa iyo. At ang aking panalangin mula sa araw na ito, Panginoon, patuloy mo silang samahan sa lahat at sa kahit anumang hamon ng buhay, anumang pagsubok ang dumating sa kanilang harapan. Patuloy mo silang tulungan, alalayan at ibangon, Panginoon, kung saliman ay madapa sa kanilang daraanan. Patuloy mo ingatan ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga kabiyak. Kayo, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Kayo, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng liwanag sa mga panahon na sila'y nadidiliman, Panginoon, sa kanilang mga nilalakaran. Maraming salamat, O Diyos, sa kanilang pagnanais na sumunod sa iyo, Panginoon. And this time forward, Panginoon, nasa kanilang mga puso ang pagnanais na isuko. Bigyan mo sila ng pagpapaalala, Panginoon, sa mga panahon na muli silang susubukin, na muli sila, Panginoon, maaaring makagawa ng pagkakamali sa iyong harapan. Patuloy mong ipaalala sa kanila yung araw na ito na sila ay nasa iyong harapan upang sumunod sa iyo, Panginoon. And Lord, I'm praying na simula sa araw na ito, kayo po ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Ingatan niyo po sila, nanay. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Si ate at ang kanyang boyfriend, Panginoon. Patuloy niyo pong gabayan sila. Patuloy niyo pong pagpalain sila. Huwag niyo hayaan, Panginoon, na pagkulangan sila. Patuloy mong iparanas sa kanila na nandyan ka. Na patuloy na nakatunghay sa kanila. At kahit sa anumang mga problema na maaari nilang maranasan sa kanilang buhay, lagi nila, Panginoon, ituon ang kanilang paningin sa iyo, O Diyos.
Maraming salamat sa iyong mga anak na ito na nagdesisyon na sumunod sa iyo, Panginoon. Umaasa po ako, Diyos, na patuloy mo silang yayakapin ng mahigpit. Patuloy na ipararamdam ang iyong pag-ibig sa kanila na iyong mga anak. At sa lahat ng iba pang mga kasama namin, Panginoon, na marahil nahiya lamang sila na lumapit sa harapan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso, alam mo ang kanilang mga iniisip, alam mo, Panginoon, na nais din nila na lumapit sa iyo, O Diyos, sa araw na ito. At ang aking panalangin, patuloy mo silang ingatan at talagaan. Patuloy mong iparanas sa kanila yung init ng pagmamahal na nanggagaling sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy mong paalala sa kanila na sila ay mahalaga sa iyo, Panginoon. Nilapit din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman. Sila, O Diyos, na tinamaan ng sipon, ubo, trangkaso. Ibalik mo, Panginoon, ang sigla sa kanilang mga katawan at patuloy at bigyan mo sila, Panginoon, ng panibagong lakas at sigla, Panginoon. Yun din, Panginoon, patuloy kong ipinagpapasalamat ang panibagong taong buhay ng aking nanay sa kanyang kaarawan. Patuloy niyo po ingatan, Panginoon, ang aming mga magulang, ang aming mga anak, ang aming mga kabiyak, ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo po, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa hapon na ito sa lahat ng mga aming narinig na nagmumula sa iyo. Sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen, amen, at amen. Palakpakan naman natin yung mga nasa harap. Maraming po ang makabalik. Salamat po. Okay, pwede mo nang off yan. Kamusta? Katulad po ng ibang iglesia, meron din po kaming offering, but this offering is not for us. This offering is for the community. Dahil nandito ang Crossing Frontiers para tumulong sa iba. So we will do our offering, but if you don't have something to offer, that's fine. Hindi, ba't ako nag-English? Kung meron po kayong maibibigay, okay lang po. Kung wala po, okay lang din. Hindi siya compulsory, hindi po kayo tatatoan na ito, ganyan, wala pong ganun. Okay? Okay na po. Magsitayo po ang lahat, tayo po yung manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang ito na nagmumula sa iyong mga anak. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanilang lahat. At magamit, Panginoon, ang iglesyang ito, ang mga kaloob na ito, Panginoon, sa ikalalawak po, O Diyos, ng iyong ministeryo sa lugar na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating lahat. Siya ang Diyos na patuloy na tumitingin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Siya ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin mula po lamang sa umaga hanggang sa gabi. Kilalanin natin ang kanyang pag-ibig para sa atin lahat. Tanggapin natin ang pagpapala ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede po kayo makaupo. At wala muna pong uuwi. Okay. End mo na yung nandun sa taas, may yung kulay red. Yung stop stream.